Sr., Juanita, Roberto Sr., Sister Antoine, Sister Elaine, Amos, Ofelia Marivic, Manuel, Roberto, Ramon Felicita, Maria Christine, Joseph Arthur, Eustacio Vitaliana, Antonio Lilia, Eduardo, Manuel Rolando, Maria Beatriz, Nilda Ruben, Maria Luisa Salvacion, Benjamin Sr., Juana Gloria, Gia Nazario, Apolinario Pepe Pilar, Eladio Diosdado, Francisco Paula, Felix Victoria Anita, Rita Reynal, Elena Teresita Julita, Johnny Rico, Antonio Sr. and Jr., Juanita Mirna, Amelia Reynaldo, Sonny Rachel, Ricio Joseph Sr., Dionisia Loreta, Paula Marie, Shoni, Milagros, Federico, Socorro, Fatima, Carmen, Venancio, Celerina, Simon, Sol Jr., Magdalena, Cristina, Delia, Agnes, Roque Jr., Loreta, Bernardo, Marvin, Domingo, Celedonio, Noel, Benita, Yolanda, Florentina, Rodrigo, Juliana, Ramon, Carol, Jane, Renato, Marvin, Junicia, Milesio, Jose, Bonifacio, Romulo, Elias, Joselito, Bonifacia, Alfredo, Eugenio, Florentina, Patricia, Rosalina, Apolonio, Dominga, Visitacion, Pedro, Clarita, Secondino Jr. and Senior, Salvador Jr., Hospicio, Elfrida, Tita, Rosemary, Arian, Leonicel, Reynaldo, Mark Alvin, Pablo, Edita, Carmelita, Estelita, Dionisio, Lorenzo, Lucina, Antonio Sr. and Jr., Martin, Maria, Raymond, Maria Consolacion, Sevillano, Felix, Nicasio, Margarita, Rodrigo Sr., Amada, Loreto, Luis Sr. and Jr., Dario, Jesus, Paul, Juanita, Pedro, Antonio, Arturo, Luperto, Abelina, Baltazar, Librada, Ernesto, Dominador, Trinidad, Rolando, Luz, Bernardo, Abenilla, Martina, Vivian, Arvil, Emperatriz, Leonardo, Diego, Asuncion, Joaquin, Prisco, Privado, Purita, Denise, Cherry, Baby Sky, Baby Angel, Chona, Lolita, Miguel, Francisco Sr. and Jr., Marciana, Rix, Rex, Trevor, Ralph, Dorothy, Jean, Margarito Sr. and Jr., Erlinda, Merlin, Francisca, Priscilla, Juan Sr., Erlinda, Miguel Sr. and Jr., Francisca, Pilar, Raul, Romeo, Rolando, Sigrid, Rosalie, Davidico, Rocco, Ferdinand, Isaac, Visitacion, Bonifacio, Rogelio, Annalisa, Rosalie, Virilio, Jose, Rosita, Berto, Loreto, Sabas, Tarsila, Alfredo, Virginia, Eleuterio, Darlita, Celestino, Dionisia, Monico, Porcencia, Renio, Emerita, Ambrosio, Rosa, Petronilo, Luis, Purificacion, Rebecca, Romeo, Loreto Sr. and Jr., Socorro, Ray, Monico, Carmen, Horpensia, Eleuterio, Trinidad, Taday family, Eliseo, Nicolas, Nilo, Anselmo Sr., Roberto, Joaquin, Asuncion, Prisco, Tiburcio Sr., Jr. and Jr., Priscilla, Emmanuel, Nestor, Lydia, Ernesto, Dominica, Martina, Celedonio, Vivian, Arvil, Emperatriz, Leonardo, Catalina, Pepito, Juanito, Gorgonia, Isidro, Isidro Sr., Coreta, Michael, Fernando, Francisco, Carmen, Climaco, Soledad, Juanita, Ernesto, Dominador, Trinidad, Rolando, Bernardo, Abelina, Edwin, Pablo, Susan, Baltasar, Blandina, Marina, Emilia, Virgilio, Annalisa, Sabas, Carmen, Felix, Bonifacio, Rogelio, Jose, Urbana, Aquilino, Elena, Berto, Loreto, Rosalie, Rosita, Expedito, Saludo, C. Alberto, Teresita, Margarita, Lauro, Bernard, Alistair, Aurelito, Melvin, Bernard, Joseph, Teresita, Lourdes, Antonio, Alan, Martina, Arvil, Vivian, Emperatriz, Leonardo, Antonio, Catalina, Pepito, Diego Jr., Rodrigo, Rolly, Nerissa, Inocencia, Pasita, Purita, Erika, Policronio, Nestor, Segundino, Cesar, Lolinia, Ana, Corazon,
Romulo Senior Esperanza Abilino Benvenido Antonio, Carolina Ramon, Iluminada Nieves Luisa Beatriz Eliseo, Victoria, Reynaldo Orlando Jaime Senior, Gloria, Jonila Perfecto Marlon, Ricardo Senior and Junior, Perla Jaime, Laura May. At para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na walang nakaalala.
Ngayon po ay ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos. Sabayan po natin ang pambungad na awit. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob, ihingi muna natin ang tawad sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulugtog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng panganib sa iyong angkan, ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nagsalita si Pedro sa ngalan ng mga apostol sa taong bayan. Sinabi niya na ang gawain at kamatayan ni Jesus ay naaayon sa balak na pagliligtas ng Diyos. Dahil tinupad ni Jesus ang utos ng Ama, siya ay muling binuhay at ginawang bukal ng ating kaligtasan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may makapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno, ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buod sa aming masikatin, ang liwanag sa iyong piling. Buod sa aming masikatin, ang liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Buod sa aming masikatin, ang liwanag sa iyong piling. Dapat makapagkuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Buod sa aming masikatin, ang liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Buod sa aming masikatin, ang liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, poon ang nangangalaga. Buod sa aming masikatin, ang liwanag sa iyong piling.
Inialay ni Kristo ang kanyang sarili alang-alang sa ating mga kasalanan, kaya't handa ang Diyos Ama na mapagpatawad sa atin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin malalaman tayo'y nasa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Poong Jesus, aming hiling, kasulatay liwanagin, kami ngayoy pag-alabin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan, ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magpata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan
ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa pagdiriwang ng ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Minsan, may mga bagay na para bagang ang hirap paniwalaan, ngunit ang nasa harapan natin ay katotohanan. Kaya napapasabi tayo, sometimes things things seem too good to be true. At sa mga pagkakataong ito, maraming katanungan ang siyang umiikot sa ating isipan. Mga kapatid, ito ang pinagdaanan ng mga alagad ni Jesus. Matapos ang mga pangyayari sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan, ang nasa harapan nila ngayon ay ang katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay. Ngunit hindi sila pinabayaan ni Jesus, bagkus ang Panginoong Jesus ang nangunguna upang ipaunawa sa kanila ang lahat. Ang ating pong ibanghelyong natunghayan para sa linggong ito ay ang pagpapatuloy ng ibanghelyo tungkol sa dalawang alagad na matapos hindi maunawaan ang mga pangyayari, ay mas minabuting iwan ang Jerusalem at magtungo sa Emmaus. Ayon po sa mismong ebanghelyo, ang Emmaus mula sa Jerusalem hanggang sa bayang ito ay mayroong 10 kilometro higit kumulang ang layo. Ganong kalayo ba yung 10 kilometro? May idea po ba tayo? Subukan natin, siguro 10 kilometro, sabihin na natin simula dito hanggang doon sa Masinag. Ha? O simula dito hanggang sa Cubao, kung dito ka dada. Hindi biro yun. Naglalakad ang dalawang alagad na ito, pero habang sila'y naglalakad, mabigat ang kanilang kalooban at ang mga yapak ng kanilang paa. Sapagkat hindi pa malinaw ang mga pangyayari. Pero habang sila'y naglalakad, sinabayan sila ng Panginoong Hesukristo at tinanong, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Ang sabi ng isa sa mga alagad, kayo lamang po yata ang hindi nakababatid ng katatapos ng mangyari sa Jerusalem. At tinanong sila ni Jesus, anong nangyari? At ang sabi nila, ang isang tao na kinikilala naming guro na makapangyarihan sa kanyang salita at gawa ay katatapos lang dakpin, parusahan at mamatay. At sinasabi ng ilan sa mga kasama namin na siya ay muling nabuhay. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, bakit kay hahangal ninyo? Hindi niyo ba nauunawaan? At ipinaliwanag niya na mula sa kautusan ni Moises hanggang sa mga aklat ng mga awit, kailangang magbata ng hirap ang anak ng tao, ang Mesiyas.
Ngunit sa ikatlong araw ay mabuhay na maguli, alang-alang sa kaligtasan ng lahat. Pero hindi pa rin siya nakilala ng mga alagad. Hanggang sa dumantong sila sa Emmaus, at nung halos magpapatuloy si Jesus, sinabi ng dalawa, "Stay with us, Lord. Manatili na kayo sa piling namin sapagkat maggagabi na po." Nanatili si Jesus. At nang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay ang Panginoon at ibinigay sa kanila matapos paghati-hatiin. At doon ay nabuksan ang kanilang isipan, sabay pagkawala ng Panginoong Jesus. Ito yung panimula na sinabi sa atin ng Ebanghelyo, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay. Muli siyang tumayo sa gitna nila. Imagine, naglakad sila ng ganong kalayo, pero nagmadaling bumalik para magkwento. This time, ang kwento nila ay hindi na tungkol sa mga narinig lang, hindi na tungkol sa kanilang mga iniisip lamang, kung hindi personal experience with Christ. Mga kapatid, dito nakatuon ngayon ang ating ebanghelyo. Sapagkat ibig ng Panginoong Jesus na makita, maunawaan at maranasan natin ang dulot ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Makita, maunawaan, maranasan ang dulot ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay sa atin. As if Jesus is telling us that we should open our hearts to have an experience, and not just only an experience but personal experience with Him. Sapagkat sa personal na karanasang ito, lalo pa nating mauunawaan ang misteryo ng pagkakatawang tao ng bugtong na anak ng Diyos. Na siya ay laan para sa ating kaligtasan. At kung meron po tayong babalikan sa mga pagbasa na paulit-ulit na narinig natin sa linggong ito, ay ang kapatawaran at kaligtasan. Sapagkat dulot ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ay ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at ang kaligtasan ng bawat isa sa atin at ng buong sanlibutan. Sa huli, ang personal experience ay dapat ding ibahagi sa kanila, sa kanilang kapwa, sa kanilang makakasalamuha. Ang sabi ng Panginoon, kailangang magpata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang inyong personal na karanasan ang siyang dapat ibahagi sa iba. Tulad ng dalawang alagad at ng lahat ng nakaranas ng pagpapahayag at pagpapakilala ni Jesus, tayo rin ay inaanyayahan magkwento sa kapwa ng kwentong may kwenta. Amen.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa ating amang gagawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming bayan. Huwag nawa silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig, at mga sinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga suliranin sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Ama, makita ka nawa namin sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eucharistia sapagkat ikaw ay napapasa amin upang maningasan ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Sama rin natin ang mga kahilingan ng ating ng mga taong humihingi ng ating dasal, lalong-lalo na yung mga may karamdaman. Ama, sa pamamagitan ng aming kahilingan, maging matatag nawa kami sa aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, gustos ng walhati ang langit at lupa. Santo, 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 sa maligtasan, Sa ngalan ng Panginoon, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. si Kristo'y tunay na sarili ay inihain, bilang pagkain dito, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na ang mga inaalala at pinatutungkulan din sa misang ito. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang Panginoong muling nabuhay. Siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po tayo. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Dinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, dalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, magsiupo mo muna. Mga paalala at paanyaya, sa darating na Martes, April 16, 2024, ang atin pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Ito po ay para sa paggunita ng founding anniversary of Marikina o Marikina Day. Wala po tayong misa sa ganap na 7 ng umaga. Magkakaroon po tayo ng binyagan pamparokya sa May 1, 2024 sa ganap na 11 ng umaga. Sa may nais pong magpabinyag ay magtungo lamang po sa opisina ng ating parokya para sa iba pang mga detalye. Ang Marikina Catholic School ay malugod na tumatanggap ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school, nursery to grade 12, para sa taong 2024-2025. Mayroon silang senior high school, academic track offering ABM, HAMS at STEM strand. Ang MCS ay kasama sa ESC participating school kung saan may ibinibigay na government subsidy para sa mga mag-aaral ng grade 7 hanggang grade 10 at senior high school voucher naman para sa mga mag-aaral na nasa grade 11 at 12. Lahat ng mga interesado ay maaari pong magsadya sa Registrar's Office mula Lunes hanggang Biyernes mula 7:30 ng umaga hanggang 3:30 ng hapon o tumawag sa numero 8645-8738, local 1008. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. Karagdagan pong paanyaya, magkakaroon po tayo ng kumpilang bayan sa May 24. Yung mga hindi pa nakumpilan dahil sa pandemya na nais nang sumama sa pagpapakumpil, magtungo lamang po sa opisina ng ating parokya para sa mga detalye. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.